So yun po, kasi po yung wala po yung magbabahagi doon sa tithes and offering. Sabi po doon sa 2 Corinthians, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, because God loves the cheerful giver. So ibig sabihin po doon na kapag nagbigay tayo sa Panginoon, dapat po bukal sa ating puso, hindi tayo napipilitan under compulsion, yung parang pinipilit ka na magbigay. Ang reluctant, yung pag ibibigay ko ba to o hindi, ibibigay ko ba o hindi. Hindi po nalulugod ang ating Panginoon kapag ganun po yung puso natin. Kaya naman po, pag nagbigay tayo, give what you have decided in your heart to give. Kasi po, si Lord, nais niya na maging tayo, cheerful giver. Amen po ba yun? Amen. And lahat po tayo dito, cheerful giver, di po ba? Amen. Amen. So sige, manalangin tayo para doon sa tayo sinapuri. Inako po natin. Ako na po manalangin. Okay. Amen. Hallelujah. Palakpakan nga natin sa Amen. Ating brother. Magandang araw po sa lahat. Amen. Sabi nga po, kahit po 2 o 3 lang tayo nagtitipon. Yes. Basta tingnan natin sa Amen. Kaya ako po mananalangin para sa ating tithes and offering. Amen. O Lord, salamat po sa biyayang binibigay niyo sa amin sa araw-araw. Sa bawat araw namin na lakas na katawan na binibigay niyo. Amen. Para kumita kami, para upang may bahagi din namin sa inyo kung kaunti namin kita. Amen. At upang pagpalain niyo po lalo kami, Panginoon. Amen. Sana po, Panginoon, pinagdarasal ko din po na sana po na lumago po kami dito sa amin. Amen. Dahil kayo po ang nagdala sa amin dito, lalo-lalo na po ako. Yes, Lord. At patuloy niyo po kaming bless, pati po ang aming ministry. Amen. At patuloy niyo po kaming buo sa pan-blessing. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Salamat din po, Panginoon, dahil kami po ay naalagaan niyo dito sa Basang Korea. Amen. At patuloy niyo po kaming bigyan ng kaalaman o wisdom para Amen. pagpatuloy namin ang pagtuturo namin ng salita niyo. Amen. Sa aming mga nanginginang kapatiran upang Lord. magkaroon sila ng magwis at lumasolit para maulit patuloy papunta sa inyo. Amen. Maraming po sa lahat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa namin narito Amen. at sa buhay ng aming mga kapatid ng malapal. Sana ibubuhin niyo po upang magbalik muli doon sa aming ministry. Salamat po, Panginoon. Salamat. Maraming salamat po. Ito pong aming mga pinagkaloob sa ito, yung magagamit po namin sa aming ministry upang Amen. lalong pagtibayin namin ang pagsama po sa inyo. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Tingnan niyo, pag kumilos po ang Holy Spirit, talaga pong patatayuin ka na talaga. Amen. Diba? So, unexpected po yun, pero kay Lord, hindi po yun unexpected. Kundi talagang itinalaga, destined, na si Brother Doms yung magpipray para sa atin. Amen. Parang naman natin. Amen. So, yun, i-declare na po natin yung dinideclare natin lagi. Hindi ko na nilalagay para mag-memorize nyo. Highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Amen. So, yun po, i-declare po natin yun every day of our life. Pagkagising natin sa umaga, declare natin na we are highly favored. Grabe po yung mga favor na binibigay ng Panginoon sa atin, yung pagmamahal niya, at yung yung blessing na binibigay niya po sa atin. So, ang pag-uusapan po natin is yung, di ba, narinig natin to lagi yung sabi, give your best to the Lord. Amen. Diba? Give your best to the Lord. Ngayon ang tanong, binibigay nga ba natin yung pinakamainam, yung pinakamahusay, yung pinakamabuti sa ating Panginoon? Di ba kasi tayo, bilang pamilyado tayong mga tao, di po ba may mga anak tayo, mas lalo na po yung mga OFWs, di ba? Binibigay natin yung best natin sa pagtatrabaho kasi gusto natin ibigay din yung best para sa mga anak. Amen po ba yun? Amen. Diba? Tapos sa trabaho, hindi tayo nalilate. Hindi, kumbaga, on time tayo. Bakit? Kasi gusto natin ibigay yung best natin, pati dun sa sadyang natin. Di po ba? Kasi sila po yung nagpapasahod na sa atin. And pagdating naman sa church, minsan, doon tayo hindi nagkakaibihan. Di ba? Kasi sabi natin, ibigay
natin yung best, pero bakit pag kay Lord, medyo hindi natin naibibigay yung para sa Kanya? Diba? And sabi, ang devotion 1:30. Darating yung mga tao, anong oras na, diba? So, magkaroon po tayo ng dito, ng searching of our heart, kung ano po ba talaga yung nais ng puso natin. And alam po na as we go through, makikita din po ninyo talaga yung kahalagahan kung bakit kailangan natin ibigay yung pinaka-best para sa ating Panginoon. So, ang title po natin ay Give Your Best to the Lord. Amen po ba yun? Hindi lang po dapat sa puso natin sinasabi yung ibigay mo yung pinaka-mabuti sa ating Panginoon. Di po ba? Kundi, di ba? Yan, give your best to the Lord. Yung best is yung pinaka-mainam, pinaka-mahusay, finest. Kumbaga yung pinaka-first choice talaga dapat ang ibibigay mo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kasi si Lord ang nagbibigay sa atin ng lahat-lahat. Si Lord ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, protection, skill sa ating pagtatrabaho. Amen po ba yun? Kung wala si Lord, wala tayo. We are nothing without the Lord. Tama po? Amen. Amen po ba yun? And ang theme po natin is because God gave His best for us, He deserves our wholehearted devotion. Ano po yung pinaka-best, pinaka-highest na binigay sa atin ng ating Diyos? Buhay natin. Jesus Christ. Si Jesus Christ. Amen po? Ang ating Panginoong Jesus. Siya po ang pinakamahalaga sa Kanya. Di po ba? Siya po ang Kanyang bugtong na anak. Pero anong ginawa ng ating Diyos Ama? Isinakripisyo niya ang Kanyang bugtong na anak. Amen? Amen. So, una po nating matututunan talaga kung bakit, why do we have to give our best to our Lord is, number 1, give your best because God gave His best. Uy, ano? Di ba? Give your best because God gave His best. Alam niyo po yung best na sinasabi po dyan talaga ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Di ba na while we were yet sinners, sabi niya, kahit nung makasalanan pa lang tayo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Amen po ba yun? Amen. Ganun po magbigay ang ating Panginoon. Hindi po tira-tira yung binibigay ni Lord sa atin. Yung pinakamabuti, yung pinakamahusay po talaga ang binibigay sa atin ng ating Lord. Amen po ba yun? Amen. Diba sa John 3:16, alam ko po na alam natin lahat ito. Ito po ang heart of the Bible, diba? Nandyan po talaga yung yung sinasabi na si Lord binigay niya ang pinaka-best sa atin. Sabi niya dyan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Bakit po niya binigay ang kanyang bugtong na anak? Because of His love for us. Kasi po gusto niya maibalik tayo sa Kanya. Gusto niya na na magkaroon ulit tayo ng relationship sa Kanya. Amen po ba yun? Without Jesus Christ, hindi po tayo makakalapit sa ating Diyos. Kasi ano po sabi? I am the way, the truth, and the life. Ibig pong sabihin nun, wala nang ibang way, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Amen po ba yun? Amen. Ano sabi diyan? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Di ba? Tayo ba? Ako hindi ko kayang ibigay yung nag-iisa kong anak ng kahit sino pa man sa inyo. Di ba? Hindi natin kaya kahit sino pa. Di ba? Pero, ang ating Panginoong Diyos Ama, di ba, binigay niya ang pinaka-best, ang pinaka-mabuti para sa atin upang, sabi niya, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po? Amen. Diba? Yan po ang pinaka-best Alam niyo po yan, sinabi po yan ni Jesus kay Nicodemus. Kasi po sila Nicodemus noon, isa po siyang high priest na matalino siya, alam niya ang law of Moses, alam niya po yan lahat. Yun nga lang po, naniniwala lang sila na masisave sila because of Abraham. Dahil ninuno nila si Abraham. Pero sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus mismo na siya ang makakapagbigay lamang ng eternal life. Amen po ba yun? Amen. Kaya nga tayo, tinatamasa natin yun. Amen po? Amen. Amen. Sabi dyan, unang nagbigay ang Diyos sa atin. Hindi niya ibinigay ang second best. Totoo naman po, di ba? Pangalawa lang ba si Jesus Christ? Hindi.
Siya po ang first and foremost na pinaka-importante sa ating Diyos. Amen po ba yun? Amen. Di ba anak niya yan eh? Kaya nga hindi niya sinibigay ng kanyang second best, kundi ang pinakamahalaga sa kanya. Ang kanyang anak na namatay para sa ating lahat. Di ba ang ating Panginoong Jesus, siya lang po talaga ang way para makalapit tayo. Kaya nga, let us come boldly to the throne of grace, di ba? So that we may obtain, sabi nga, help, di ba? Sa kanyang biyaya. Amen po ba yun? Kaya nga po, lagi-lagi po natin tatandaan na yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesus dyan ay napaka-high cost po niyan. Bakit? Napaka-precious po ng pinambayad para lang tayo ay magkaroon ng eternal life. Ano po yun? Yung kanyang banal na dugo. Amen po? Amen. Diba? So, lagi po natin tatandaan that we should give our best to the Lord because He gave what is best for us. Amen po ba yun? Amen. So ito, kapag naiintindihan natin ang sakripisyo ni Jesus, dapat po ito talaga nauunawaan natin kung ano ang ginawa ni Kristo sa cross. Dapat po alam natin kung ano ang kumbaga, ano ang pinapahiwati ko, ano yung tunay na mensahe ng cross na yan. Di po ba? Sabi diyan sa sakripisyo ni Jesus, hindi tayo mapipilitang maglingkod. Kapag alam mo ang meaning ng cross, Amen. di ba? Hindi ka mapipilitang maglingkod. Magkukusa ka, di ba? Kusang loob natin itong gagawin kung pinapahalagahan natin siya. Di ba? Kaya naman po, encouragement ko sa ating lahat na pahalagahan natin ang ating Panginoong Jesus, yung ginawa niya sa krus. Amen po ba yun? Amen. Di ba na hindi yung mayroon lang nangyari, hindi ka na magsisimba. Mayroon lang narinig, hindi ka na magsisimba. Nasaan yung pinaka-mainam na ibibigay mo sa Lord? Di ba? Tayo po, nakikinig tayo lagi ng salita ng Diyos. May devotion pa tayo, nananalangin pa tayo. Pero, anong nangyari kapag mayroon tayong nararanasang mga pagsubok? Diyan po natitest yung ating pananampalataya. Kung ibibigay pa rin ba natin yung pinaka-best para sa Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Alam niyo po kung may pagsubok, ang pinaka-best na maibigay natin lang kay Lord, yung ating pagtitiwala sa Kanya. That He is in control of everything. Amen po? Amen. Amen. Yan. So, ibinibigay ito. Tanong natin yan sa sarili natin. Di ba? So, magkaroon po talaga tayo ng self-reflection dito. Ibinibigay ko ba sa Diyos ang ating number one? Best time. Oh, makakasagot. Sino? Kayo na makakasagot. Yan. Amen. Best attitude. Paano natin, halimbawa, sa relationship natin between one another, paano yung attitude natin? Mas lalo na kapag nasaktan ka ng isang kapatiran, paano mo ito hinaharap? Diba? Paano mo ito hinahandle? Paano mo ito yung best attitude mo ba yung binibigay mo? O ano nang nangyari sa'yo? Diba? And best worship. Pag pumupunta ba tayo dito sa church, ready ba tayo to worship the Lord? O napipilitan tayo? Amen. Diba? Kailangan po, best lahat yung bigay mo kay Lord, yung ibigay natin. Bakit? Kasi best po si Lord eh, diba? Best service. Amen po ba yun? Alam niyo po yung best service, hindi po, alam niyo, madali lang mag-assign ng kakanta dito, mag-assign ng magbabahagi dito. Pero, ang mahirap, yung maglilinis sa CR, di ba? Walang nagpupusa dyan minsan. Yung maghuhugas ng plato. Di ba? Pero alam niyo po, kahit na yung pinakamababa, pinakamaliit na bagay, alam niyo po, ino-honor po yan ng ating Panginoon. Si Lord po yung magre-reward sa atin. Tama po. Amen. Hindi po ako magre-reward sa inyo. Ako po'y taga-mensahe lang. Mensahero lang po ako ng ating Panginoon. At kung ano po yung nasusulat, yun lang po yung binabahagi ko sa inyong lahat. Amen po? Amen. Kaya yan, tanungin niyo sa sarili niyo. Ngayon, di ba? Binibigay ko ba sa Diyos ang aking best time? Best time to pray? Best time to study His Word, di ba? Kasi po, nagbibigay po ba
ba talaga tayo ng time para sa kanyang salita? Amen po ba yun? And when you say best time, dapat po, number 1 si Lord sa atin. Amen po? Ano po sabi sa Matthew 6:33? Di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Di po ba? And all these things will be added to you as well. Ano po sabi? Hindi po niya sinabi na, sige, ibibigay ko lahat sa iyo para bigyan mo ako ng time. Hindi. Di ba? Ang sabi po ng Matthew 6:33, isik mo muna ako, anak. Hanapin mo muna ako bago ko ibigay sa iyo ang lahat. Tama po? Diba? Kasi when you know that the Lord is your provider, hindi ka mag-aalinlangan. Talagang ibibigay mo, magdudwell ka muna sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya po pag-gising pa lang natin sa umaga, manalangin na po tayo. Make time for the Lord. Amen po. Yun po lagi ko yung sinasabi sa inyo. Hindi po ako magsasawang magsabi dahil yun po talaga ang nais ng Panginoon. Wala po tayong magiging kalakasan kung wala po ang salita ng Panginoon sa atin. Tama po? Di ba? Yan. So, number 2. Yan. Give the best because God deserves the highest honor. Tama po ba? Kung ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, di po ba? So, ibig sabihin nun, that God deserves the highest honor, highest karangalan. Amen po ba yun? Pinaparangalan po ba natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa? Di po ba? Yun po yung tanong dyan na kung ito gagawin ko kasi inutos sa akin. Hindi. Gagawin ko to kasi deserve ni Lord yung highest honor dahil ibinigay niya yung buktong na anak niya sa akin. Hindi mo gagawin ang isang bagay para pagpalain ka. Hindi mo gagawin ang isang bagay para parangalan yung pastora mo. Hindi mo gagawin ang isang bagay dahil sa mga tao. Kumbaga, ginagawa mo ang isang bagay because you want to honor the Lord. Amen po ba yun? Amen. Yun po dapat yung makita natin lagi. Amen? Yan. Basahin po natin itong Malakias 1-6. Alam niyo, napakaganda po nito. Mahaba po siya, hanggang 8 po siya. Pero makikita natin dito kung gaano kasi ang Panginoon po yung nagsasalita dyan. Diba? Sabi niya po, pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama. Diba? Sabi po, ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Tama po, di ba? Pinaparangalan ng anak yung kanyang ama at yung kanyang alipin. Di ba? Sabi, pero sabi diyan, kung ako ang inyong ama, sabi ng Panginoon, bakit hindi ninyo ako iginagalang? Di ba? Yun yung question ng Panginoon. Kung ako ang inyong Panginoon, sabi pa niya, bakit hindi nyo ako pinaparangalan? Di ba? Nilalapastangan, di ba yung word na nilalapastangan, napakano po niyan, napakasama. Kasi wala talagang paggalang, walang honor talaga sa Panginoon. Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itatanong pa ninyo, sabi, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? So, tingnan po natin sa 7. Yan, nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain. At itinatanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahawak ninyo ang aking altar. Sabi niya, di ba? So sa 8, tingnan natin. Sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay, o may sakit, di ba? Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Sabi niya, matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan. Diba? So, kung titignan po natin yan, tayo rin po bilang mga anak ng Diyos. Halimbawa na lang sa isang pamilya, no? Diba, ang gusto natin, ibigay natin yung best natin sa ating mga anak. Tama po? Ngayon, in return, yung anak mo, gusto mo, di ba pinag-aaral mo siya, gusto mo na in return, gawin din niya yung best niya para mag-aaral, di po ba? Amen po ba yun? Mag-aaral siyang mabuti para parangalan ka bilang nanay niya, bilang tatay niya na ibinibigay mo sa kanya yung pinakamabuti. Tama po? Di ba? And then kapag hindi niya ibinigay yung best niya, di
tayo. Di ba, pag kayo anak natin pasaway, kapag hindi siya nag-aral ng mabuti, di ba nalulungkot tayo, nagagalit tayo? Bakit ganun ka, anak? Di ba binibigay ko naman lahat ng gusto mo, pero bakit hindi mo maibigay yung nais ko lang na mag-aral kang mabuti? Ganun po dito eh. Alam niyo po, isinulat ito ni Malakias nung nakalabas na sila sa Babylon sa pagkabilanggo nila doon. And alam niyo po, yung mga pari dito, naging tamad na sila. Ayaw na nilang mag-alay ng dapat yung mga alay nila dapat hayop na yung pinakamainam, yung pinaka-best dapat, yung hindi bulag, yung hindi pilay, yung hindi may sakit. Tama po? Diba? Kasi yan po yung kautusan dun kay Moses, dun sa Leviticus, kung mababasa po natin yan, na dapat ang ialay mo sa Panginoon, yung pinaka-the best, yung walang blemish, yung walang sugat. Ganun po. And ganun din po tayo. Paano tayo nagbibigay sa Panginoon? Paano tayo nagsaserve sa Kanya? Hindi po ba? Binibigay po ba natin? O baka naman binibigay natin yung leftovers natin sa Panginoon na kapag pumunta ka sa church, late ka na nga. Tapos ang dami mo pang iniisip, hindi nakahanda yung puso mo. Di ba? Tapos pagdating mo dito, magsi-cellphone ka. Di ba? Alam niyo po, yun po yung sinasabi dito sa Malakias na huwag nating lapastanganan ang ating Panginoon. Kasi po, yung binigay niya sa atin is yung pinaka mabuti sa lahat po. Amen po ba yun? Kaya napakagandang example po nito Malakias na nililibiyong sila ng Panginoon. Bakit ganyan? Sabi pa nga di ba? Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Di ba? Kapag binigay natin yan sa ating presidente, yung mga pilay na hayop, yung mga bulag, anong sasabihin sa atin ni Bongbong Marcos? Maraming maleta yun. Baka itapon tayo sa harap natin, di ba? Tayo nga bilang magulang, ayaw nga natin ng ganun eh. Maleta ang gusto gusto nun? natin ibigay ng anak natin yung pinakamabuti, di ba? At ang gusto rin natin, ibigay natin yung pinakamabuti sa kanila. At ang nais ng Diyos, ibigay natin ang pinakamabuti sa Kanya. Amen po ba yun? Amen. Yan, kung sino ang mahalaga sa atin, doon napupunta ang best natin. At yan, sino po ang pinakamahalaga sa inyo? Ang pamilya po ba? Ang pera po ba? Ang kapatiran po ba? O ang Panginoon? Dapat unang-una po sa lahat, ang sa listahan natin, ang dapat inuuna natin ay ang ating Panginoon lamang. Amen po? Amen. Diba? Bago yung asawa mo, Panginoon muna. Bago yung anak mo, Panginoon muna. Amen po? Amen. Di ba ba? Dapat po hindi tayo nagsiselos kapag nag-i-spend ng time yung asawa natin sa Word of God. Dapat po mas dapat na may encourage ka pa, dapat ako din para mas napalapit ako kay Lord, di ba? Dapat ako din para mas magkaroon ako ng kalakasan. Di ba? Dapat ako din para mas maging deeper pa yung relationship ko kay Lord. Dapat po mainggit tayo in a nice way na gusto rin natin na mas lalo pa maranasan ang presensya ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen. Di ba? Eh sabi niya, at kung tunay natin kinikilala ang Diyos bilang hari, siya ba ang hari ng inyong buhay? Amen. Sino ang hari ng buhay niyo? Bakit parang hindi kayo sure? Di ba? Hindi pwede ang hari ng buhay natin ay ang ating mga asawang lalaki. At hindi pwede ang queen natin ay yung mga asawa natin babae. Dapat po ang Panginoon. Pangalawa na lang po sila. Lahat pangalawa. Ang first po lagi ay ang ating Panginoong Diyos. Amen po? Amen? Amen. Diba? So dyan, hindi natin siya bibigyan ng Tira-tira lang. tira-tira lang. Diba? Ano yan? Tira-tira. Leftover. Hindi mo pwedeng, di ba yung tirang oras? Kasi nag-spend ka na ng 3 hours sa Facebook. Ngayon, inantok ka na, hindi ka na makakapag-pray. Hindi ka na makakapagbasa. Tapos sasabihin mo kay Lord, Lord, wala na akong time. Matutulog na ako. Di ba? Anong ibig sabihin yun? Tira-tira po yun na binibigay natin kay Lord. Di ba? Pero kapag dating sa trabaho po natin, bakit? Halos tumakbo ka na, huwag ka lang mali. Pero kapag sa church, halos okay lang kasi sa church naman. Wala namang amo doon.
wow, ang amo po natin, ang ating Panginoon, ang highest creator po, di po ba? Amen po ba yan? Kaya naman, huwag po natin ibigay yung tira-tira kay Lord. Tira-tirang oras yan. Priority ba natin ang Diyos o convenience lang? Diba? Kasi pag minsan, pag convenient yung buhay natin, kapag walang problema, kapag parang in all places, diba, maganda yung buhay natin, hindi na natin napapriority si Lord. Pero kapag nangatok bigla si Lord, anak, parang hindi mo na ako pinapansin na, diba? Marirealize mo na, oh, hindi ko pala nabibigyan na ng oras si Lord. Kapag sinabi pong priority si Lord, lagi kong sasabihin sa inyo, number 1 dapat siya sa buhay natin. Amen po? Amen. Hindi po siya second lang, number 1 priority. Kaya nga po sabi sa di ba na, do not let His word depart from your eyes. Di ba? Sabi dun sa Proverbs na ang salita ni Lord dapat nasa puso natin. Kasi po, yan po talaga yung magre-remind sa atin na dapat i-priority natin ang ating Panginoon. Amen? Di ba ba sabi diyan, hindi niya deserve ang leftovers. Yung mga tira-tira, deserve niya ang buong puso natin. Amen po. Kaya nga po yung pag-aralan natin na guide your heart, di ba? Kung anong pinapapasok mo dyan, yun yung magiging buhay mo eh. Kung yung puso mo ay puno ng galit, alam niyo po, yung mukha din po natin galit. Tama? Tama! Di ba? Kapag puno ng galit yung heart mo, galit din yung sa mukha mo. Kapag namumblema ka sa mga anak mo, na-stress ka sa kanila, anong lumalabas sa'yo? Di ba? Wrinkles din. Di ba? Tumatanda tayo. At kapag naman punong-puno tayo ng joy sa ating Panginoon, di ba? Nag-iiksod din yung joy sa puso natin at sa mukha natin. Nakikita na, ay, Lord, kahit na may pinagdadaanan ako, Panginoon, thank you, Lord, kasi mararanasan ko ulit yung pagkilis mo. Kaya nga doon sa pinag-aralan natin na James, di ba? Consider it pure joy when you face trials of many kinds. When, sabi niya doon, di po ba, ibig sabihin, tuwing makakaranas ka ng pagsubok o ano man yan, problema man yan, consider it pure joy. Why? Because kasama mo ang ating Panginoon. And sabi nga na, humingi tayo sa Kanya ng wisdom. Amen po? Para ituturo sa atin ni Lord kung paano natin malalagpasan yung ating mga nararanasan mga pagsubok. Amen po ba yun? So ngayon po, ibibigay na po ba natin yung best para kay Lord? Amen. Hindi na po tayo malilate. Amen po ba yan? Amen. Di ba, Brother Rican, hindi tayo malilate? Amen. Yan, pangatlo. Give your best in everything you do. Sa lahat ng gagawin natin. At hindi ito coincidence na kasi yung binahagi po kanina ni Sis Ayan doon sa devotion kanina is Colossians 3:23. Yan. Tamang-tama, di ba? Sa Colossians 3:23, sabi po dyan, anuman ang inyong ginagawa. So, ang ibig sabihin ng anuman is whatever. Di ba? Anuman ang ginagawa mo, naglilinis ka man ng CR, naghuhugas ka man ng pinggan, kumakanta ka, nagigitara ka, nagda-drums ka, nag-worship ka dito. Ano sabi dyan? Gawin ninyo ng buong puso. Amen po? Amen. Di ba? Na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Tama po? Amen. Ang pinaglilingkuran natin ay si Lord. Amen. Hindi po ako. Amen. Amen po ba yun? Si Lord po dapat ang una, ang tignan natin. Kasi po, kung titignan natin yung mga tao, manghihina po tayo. Tama po? Amen. Kasi kung mapapansin natin lahat, yung kamalian ng mga tao, ng mga members dito, hindi po tayo makakapagpatuloy. Amen. Pero, kung ang titignan natin ay ang ating Panginoon, whatever your circumstances, magpapatuloy ka pa rin. Amen po ba yun? Amen. Diba? Sabi niyan na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. So, ibig sabihin na kapag may ginagawa ka, lagi mong iisipin na, Lord, para sa'yo to. Lord, ikaw ang pinaglilingkuran ko, Panginoon. Ginagawa ko to, Lord God, para sa'yo. Ganun po dapat. Amen po ba yun? Amen. Hindi sa tao. Kapag sa tao po talaga, mapapagod po tayo. Alam niyo po, ang dami natin nararanasan ngayon. Pero,
sabi ko nga, Lord, mayroon kang purpose kung bakit nangyayari ang mga ito. Hindi man po namin naiintindihan, sabi ko, hindi ko man po naiintindihan ngayon, but I know, Lord God, na mayroon kang gagawin na mas kamangha-mangha. Amen po ba yun? Amen. Kasi lahat po ng mga nararanasan natin, minsan hindi naman po yan inaasahan, di po ba? Bigla na lang, nawala si ganito, bigla na lang, nawala si ganyan. Di po ba? Pero alam niyo po, may purpose ang Panginoon. Kasi kahit din po kami eh, di ba, nawala din po kami sa dati naming church at napapunta po kami dito. And naunawaan ko na lang po siya nung tumatayo na po ako na, Lord, ito pala yung plano mo. Para pala mas magkaroon ng platform pa to share the word of God. Amen po ba yan? Kaya po napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Amen. Yan. So, napakahalaga ng salitang anuman. Meaning, yan, sa work. So, binibigay ba natin yung best sa work natin, na para bang si Lord yung pinaglilingkuran natin. Kasi minsan, ako po ganito, nung hindi pa po ako talagang Kristiyano, no, na kapag wala si Amo, when the cat is away, the mouse will play. Di ba? So, nagbabanjing-banjing ako pagka wala si Amo na magtrabaho, hindi ko binibigay yung best. Di ba? Pero dapat po hindi. Maging sa work natin, maging sa pagtatrabaho natin, ibigay natin yung best. Bakit? Kasi si Lord pa din po yung pinaglilingkuran natin, maging sa trabaho natin. Amen po ba yun? Di ba? And sa pamilya. Di ba? Alam ko po, ito po talaga binibigay natin yung best pagdating sa family. Tama po? Di ba? Kasi gusto natin talaga na mapabuti yung ating pamilya, yung ating mga anak, mas lalo na, di po ba? Pero, yan nga po, pati sa pamilya, dapat po, mas mahalaga si Lord, ha? Dapat, sabi ko nga po sa inyo, si Lord pa rin yung pinaka-priority bago ang family. Amen po? Di ba? Kasi minsan napagpapalit natin, mas pinapahalagahan na natin yung pamilya kaysa kay Lord. Parang nagiging second na lang ang ating Panginoon dahil sa ating pamilya. Pero hindi po dapat. Bakit? Kasi si Lord naman po yung nag-iingat. Si Lord yung nagpo-provide sa ating lahat. Siya po nagpo-protect sa mga anak natin. Siya po yung nagbibigay ng success sa kanila. Amen po ba? Amen. Di ba? Kaya si Lord po dapat number one talaga. And sa pag-aaral natin, di ba? Sa pag-aaral ng salita ni Lord, nakikinig ba tayo ng 100%? Binilalagay po ba natin sa puso natin ang pagkarinig dito, labas dito? Hindi po ganun. Ang salita ni Lord, dapat po sa mata, pasok sa tenga, diretso sa puso. Amen po? At kapag may pinagdaanan ka, yun yung ilabas mo. Hugutin mo, i-apply mo. Di ba? Amen po ba yun? I-apply mo sa sarili mo. Hindi yung, alam mo, nasa puso mo na, ayaw mo pang hugutin. Di ba? Alam mo, naka-store na doon sa heart mo na mahal ka ni Lord, dapat hindi ka, di ba, anak ka ng Diyos ka eh, ibig sabihin, hindi ka niya papabayaan. Hindi mo pa rin masabi. Kasi nga, pagka binibaby mo yung problema, kapag minameditate mo yung problema, Lord, kawawa naman ako kasi ganito. Di ba? Dapat po, pat yourself. Ganun mo yung sarili mo, mahal ka ng Lord, hindi ka niya pababayaan. Amen po? Di ba? Mas lalo na pag walang nag-i-encourage sa'yo, ikaw ang magka-encourage sa sarili mo. Tama? Kasi minsan po, kahit sa mag-asawa, kaya nga po sa mag-asawa talaga, dapat hindi pwedeng mahina silang dalawa. Kailangan kapag mahina yung isa, malakas yung isa. At kapag malakas yung isa, di ba, yung isa naman mahina, dapat talaga nag-i-encourage sila. At ganoon din po tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen po? Ipaalala natin sa kapatid natin, uy, huwag kang ganyan, anak tayo ng Diyos. Kaya hindi ka niya pababayaan. Diba? Kahit na hindi ka pansinin, mag-message ka pa din. Amen po? Kasi ginagawa mo yan because of the Lord. Kasi gusto mo silang mapabuti. Diba? And it's choice nila yun. Kung hindi sila magre-reply, choice nila yun. Kung hindi nila titignan yung message mo, tama po? Diba? Basta ang gawin mo siya because of the Lord. Amen po? Ano man yung ginagawa mo. And sabi, sa pananalita, dito po minsan yung pananalita natin, minsan hindi po natin talaga nakokontrol yung ating pagsasalita. Di po ba? Hindi pwede na kapag kaharap mo si ganito, kinakampihan mo siya.
Di po ba, ang ganda ng ano, umaano ka din sa kanya. And kapag kaharap mo na yung isa, doon ka naman. Alam niyo po, hindi po tayo pwedeng double-minded, di ba? Sabi po sa salita ng Panginoon na hindi pwedeng namamangka ka sa dalawang ilog, di ba? Na dito mabuti ka rin. Tapos pagka nag-usap-usap na, nagkagulo na kasi may sinabi ka dito na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan na sinabi. Diba? In everything you do, diba? Do it for the glory of God. Amen po ba? Ano man, sabi nga dyan, sa pananalita, kaya naman po yung pananalita natin, dapat po, encouragement lang yung dyan, yung lumalabas, nagpapalakas lang tayo. Amen po ba yun? Gamitin po natin ang ating mga bibig to encourage the people around us. Amen po. Amen. Diba? Huwag po natin gamitin yung bibig natin para mag-chismis lang ng walang kabuluhan. Para magsabi lang na, alam mo ba na si ganito, ganyan. Mas maganda na, alam mo ba na si Lord, mahal ka niya. Yun ang sabihin mo. Amen po ba yun? Amen. Di ba? Yun ang i-chismis natin. Alam mo ba na si Jesus namatay para sa'yo? Di ba? Alam mo ba na si Jesus, siya yung nagbibigay ng kalakasan mo? Yun po ang i-chismis natin sa ating mga kaibigan. Amen po. Huwag po yung ibang tao. Hindi po nalulugod ang Panginoon. Kapag pinag-usapan po natin ang ibang tao, we are not giving our best sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Di ba kasi pinagchichismisan na eh. Maganda kung ano yung makikita nating aral doon sa sitwasyon. Amen po? Di ba? And sa character po natin, binibigay po ba natin yung best sa ating Panginoon? Ang character po natin is yung built-in na yan sa'yo. Ngayon, yung attitude po natin is kung paano natin, kapag may problema, kung paano mo siya hinahandle. Diba? Yun po yung attitude. Uma-attitude. Diba? Kaya nga minsan, may mga attitude na dito yung mga gano'n. Diba? Pero, alam niyo po, ang character natin dapat Christ-like. Amen po? Magkaroon po tayo ng Christ-like attitude. Kaya nga po sabi po doon sa Ephesians 5:1, kung hindi ba ako nagkakamali na, be imitators of God as dearly loved children. Amen po ba yun? Di ba? Sabi niya, gayahin ninyo ang Panginoon. Be imitate mo. Di ba ang batang maliit, ini-imitate niya yung nanay niya, yung tatay niya kapag kami ginagawa sila. Si Mel nga noon, doon kami sa bus. Ngayon, merong adashi na nag-uubo-ubo. Tapos sabi niya, dito, nag-uubo. Mamaya, sabi niya sa akin, titignan niya ako. Sabi niya rin, yun, di ba? Ang mga bata po, magagaling silang mag-imitate. Di ba? So, ganun din po dapat tayo. Ang i-imitate natin ay yung ating Panginoon. Kung sino si Kristo sa buhay po natin. Amen? And sabi po kasi sa 1 John 4:17 na, alam niyo po na tayo po ay kagaya ni Kristo. Amen po ba yun? Kasi we have the righteousness of our Lord Jesus Christ. Kaya naman po dapat, yun yung makita sa atin. Amen po ba yun? Amen. Hindi na po dapat yung dating buhay natin. And alam niyo, napakaganda ng 2 Corinthians 5:17 ba yun na, therefore, if you are in Christ, you are a new creation. Amen po ba yun? The old has gone, the new has come. Ibig sabihin, bagong nilalang na po tayo. Doon po dapat maging identity natin, yung alam mo, yung tunay mong identity na ikaw ay anak ng Diyos. Amen po? At kapag alam mo yung identity mo, anuman yung gagawin mo, ibibigay mo talaga yung best para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Lahat ay maaari natin gawin worship para kay Lord. Amen po? Yun po yung gawin natin. And alam nyo, hindi po aksidente na tayo yung nandito. Kasi po itong salita ni Lord na ito, para po sa ating lahat. Wake up call po sa ating lahat ito that we should give the highest praise sa ating Panginoon. Highest honor. Amen po? Amen. Yan. Next. Hindi tinitignan ng Diyos kung gaano kalaki ang kaya mo. Hindi niya tinitignan. Tinitignan niya kung gaano kalalim ang puso mo. Kung ano ang nilalaman ng ating puso. Naghahanap po ang ating Panginoon ng surrendered hearts. Amen po. Yung hindi tayo nagmamayabang. Yung hindi tayo nagmamalaki. Diba? Na Lord, kailangan kita. And every step na tinatahak ko, Panginoon, Lord,
ini-entrust ko po sa iyo lahat. Kaya nga sabi dun sa shinare kanina ni Sis Lynn, di ba? Halos alam na natin yun. Proverbs 3:5 and 6, di ba? Trust in the Lord with all your heart. Hindi po sinabing half-hearted lang. Hindi po sinabing tingi-tingi lang yung pagtitiwala mo sa akin, anak. Hindi eh. Di ba? Ano sabi doon? With all your heart. And sabi, lean not on your own understanding. Huwag kang manahan sa sarili mong kakayahan. Di ba? In all your ways, ano sabi? Napakaganda, in all your ways. Dapat i-acknowledge mo ako, anak. Dapat ako ang tignan mo. Di ba? In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. At magiging maganda yung tatahakin mo landas. Amen po ba? Amen. Yun po ang ating Panginoon. Kaya naman po sabi diyan, ang gusto ng Lord, yung surrendered heart. Yung hindi, yung tanggalin na natin yung kayabangan sa atin, tanggalin na natin yung pride. Alam niyo po, hindi po yan nakakatulong sa pagsiserve natin kay Lord. Di ba? Dapat po, alam niyo po, si Lord po, He did not, yung equality with the Lord, na siya ay anak ng Diyos, kaya dapat papurihan niya ako. Walang ganun si Lord. Di ba? Kasi nga, nabayubay pa nga siya sa krus para sa atin because of His humility. Di po ba? Amen po ba yun? Amen. Ayan, so, sa lahat ng gagawin natin, yan, maglingkod tayo ng buong puso. Amen? Pagmahal ng totoo. Kasi meron pong mga peki na pagmamahal. Akala mo mahal ka, hindi ka pala mahal. Di ba? Di ba? Magmahal ng totoo. Kasi si Lord, minamahal niya tayo ng totoo. Tama po? Di ba kaya nga sa akin, sabi ko nga, na Lord, mahal mo ako eh. Kaya dapat mahalin ko rin tong taong to kahit na nahihirapan ako. Pero Lord, bibigyan mo ako ng lakas para magawa kong mahalin din siya. Di ba? Ganun po, dapat nakatingin tayo lagi kay Lord. And sabi, sumamba ng may passion. Hindi po yung napipilitan ka lang magsamba kay Lord. Napipilitan ka lang kumanta. Hindi po. Di ba? Dapat po, kumakanta ka, sumasamba ka para sa Panginoon. Ibigay mo yung whole heart mo when you serve the Lord, when you sing for the Lord. Amen? Di po ba? Na kahit sintonado ka pa, na kahit na hindi maganda yung boses pa, huwag kang tumingin doon sa mga nakikinig. Magpuri ka sa Panginoon. Do your thing. Magpuri ka sa Panginoon. Huwag mong pansinin kahit sintonado pa yung naglilid. Di ba? Kasi tinitignan ni Lord yung heart natin. Amen? Di ba? Hindi niya tinitignan na, ay ano ba yan? Bakit ganito ang boses dito? Hindi man lang maganda. Hindi nagaganon si Lord. Tao lang. Tama? Tao lang yung nagaganon. Pero si Lord, ang tinitignan niya talaga, yung puso natin. Amen? Kaya nga po, surrendered heart ang gusto ng ating Panginoon. And sabi diyan, mamuhay ng may integrity. So, napakahirap po nito. Kasi po kung ano ka dito sa church, dapat ganun ka din sa labas. Amen po? In and out, dapat pareho ka. Kung paano ka nagsaserve kay Lord, ganun ka din mag-serve sa labas. Kung ano yung ugali mo dito, kasi ang pinaka-challenging po pagkasama natin yung mga unbeliever. Tama po, pwede tayong makisama sa kanila, pero hindi tayo pwedeng makisama. Amen? Tama po? Amen. Okay lang. Diba? Pag sinabi ng konti lang, you're not giving them your best to the Lord. Diba? Kaya nga po, pwede tayong makisama sa kanila, pero huwag po tayong makisama. Huwag po nating itolerate or gawin din yung ginagawa nila na alam mo na hindi na tama. Diba? Huwag po nating gawin na, sige, minsan lang naman, Lord, gagawin ko to para mahikayan ko sila. Hindi po. Dapat gawin mo pa rin yung tama, the right thing. Amen po? Diba? Yun po ang nais ng Panginoon. Hindi dahil, sige, makipag-inuman mo na ako kasi para mahikayat ko sila. Diba? Hindi po pwede ang ganon. Na parang i-compromise mo yung salita ni Lord, yung i-compromise mo yung relationship mo kay Lord para lang mapagbigyan mo sila. That is not giving your best to the Lord. Tama? Kaya nga po, maganda ito na makita natin sa ating puso kung ano ba, kung binibigay ba natin talaga yung pinakamainam, pinakamahusay sa ating Panginoon. So sabi po yan, hayaan nating makita ng mundo. Yan. So dapat hindi natin kinakahiya
ang Panginoon natin. Na ang Diyos ay worthy sa ating best. Tama po? Amen. Amen po. Di ba? Minsan noon, alam niyo po dati sa akin, kapag nagsisimba ako dahil yung pagtaas na lang ng kamay, hindi ko may taas ang kamay ko dati. Nahihiya ako. Pride po yun. Ba't ka mahihiya? Ang Panginoon, di ba? Pag hindi mo pa naiintindihan talaga ang salita ni Lord, pag hindi mo pa talaga naiintindihan ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, mahihiya ka. Mahihiya kang magpuri, mahihiya kang magtaas ng kamay. Alam mo yun? Pero, now po, tayong lahat na nandito, di ba? Anak po tayo ng Diyos. Kaya naman, hayaan nating makita ng mundo yung pagpupuri natin sa ating Panginoon. Hayaan natin makita ng mundo na magbahagi tayo ng salita niya. Amen po. Dapat ito po yung natin, na si Lord ang nagbigay sa atin ng pinakamahusay. Kaya dapat lang din na ibigay mo natin yung best para sa Kanya. Amen? Hindi po ba? Ano po sabi dun sa Romans 12:1? Di ba? Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Amen po ba yun? Bakit kailangan natin ialay ang buhay natin, ang ating bodies as a living sacrifice kay Lord? Bakit? Kasi namatay na siya para sa atin. We are cleansed. Amen po ba yun? Wala na yung mga kasalanan. Wala na lahat. And we have the righteousness of God in our Christ Jesus. Di po ba? Kaya naman po, yung katawan na yan, alagaan mo yan. Kasi yan po ang living sacrifice mo sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Holy and pleasing to God. Amen po. Kaya wag po nating abusuhin ang ating mga katawan. Kapag wag po tayong, pag nag-cellphone ka, limit mo. Di ba? Bigyan mo din ng time si Lord. Dapat na mas mahaba yung time natin kay Lord, di ba? Amen po. Hindi yung ang haba-haba ng time mo sa social media, pero present ka sa lahat sa social media. Nandun ka lahat, nakita mo lahat, nakapag-comment ka lahat. Pero, kay Lord, kumusta naman yung binigay mong time kay Lord? Di ba? Lagi ko pong sinasabi yung social media kasi yung ngayon po, di po ba, gadgets po talaga yung mas importante sa tao. Di ba? Kaya naman po, natin, magkaroon po tayo ng maayos na relasyon sa ating Panginoon. Dapat alam po natin yung priority natin. Dapat alam po natin kung ano dapat yung mauna sa buhay natin. Amen? Amen. Yan. So last, yan po, conclusion po natin. So ask yourself now, ano ang natatanggap ng Diyos sa akin? Magkaroon po tayo ng self-reflection. Ang best po ba o ang leftover na lang? O yung tira-tirang oras na lang, tira-tirang devotion na lang, o tira-tirang paglilingkod na lang pa kay Lord yung binibigay mo. So dapat po, ito na yung sa susunod, ito na po yung maging tugon natin. Lord, because you are the best, I will give you my best. Amen po ba yan? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So sa susunod po, yung next na mga assign dito, mas maaga po na po sila sa oras. Tama? Amen. Dapat po gano'n, di ba? So, yun po, huwag pong second best ang ating Panginoon. Dapat siya yung first best para sa atin. Amen? So, sige, tinatawagan po natin ang ating worship team para magpuri ulit tayo sa ating Panginoon. And, ito po, paalala na po sa atin to, that we should give our best sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Okay. Whole heart. Ibigay